Mismong si Pangulong Marcos nagulat nang biglang malamang may traidor na senador sa gobyerno ng Pilipinas. Base sa balitang kumakalat, bistadong traidor na senador si Senator Risa matapos mabisto ni Senator Bato at Senator Amy ang senadora. Ayon kay De La Rosa, masama ang loob niya kay Senator Risa matapos malaman ng misyon niya sa ICC para wasakin ng Marcos Duterte sa politika. Expected ko na, knowing her, expected ko na yan. Pero kahit na-expected ko na, masama pa rin ang loob ko. Huwag tayo magplastikan dito. Oh, tatuloy ko. Naniwala ka ba na hindi ko magalang hustisya sa Pilipinas? Then, bakit ka nag-file ng resolution? Napapasukin sila. Napagpakialaman tayo dito. We have a criminal justice here in the Philippines. I-file nila kung meron silang kaso. I-file nila kay isang korte dito sa Pilipinas. I-file nila. Kasi alam nila na yung kanilang ginagawa ay puro mga bula na ginagawa nila na walang leg to stand on yung kanilang mga akusasyon. Kaya alam nila na hindi entertainin yan ng local courts. Kaya doon sila, that's propaganda yung ginagawa nila doon sa ICC. Are you planning to talk to Senator Risa? No. Masama ang loob ko. Yun lang. But I don't need to talk to her. Hindi ako plastic na tao. Yung smell ka, parang ngiting kabayo. Yung pala, sasaksakin mo pala sa likod yung nginingitian mo. Hindi ako ganun klaseng tao. Pangka ako. Yung timing ba naman, kung kailan merong gusot Duterte and Speaker of the House, saka pa naglabasan yung mga resolusyon na yan, kung talaga sincero sila sa kanilang gusto, no, na papasukin ng ICC. Why did it take 1.5 years bago nila ma-realize na, uy, kailangan pala talaga nating papasukin ang ICC? So, umaandar man yung ating judicial system, siguro naman fair sabihin na kailangan pa rin niya at makatutulong sa kanya na may suporta mula sa international community, mula sa isang importanteng international institution tulad ng ICC. Hindi timing sa House, hindi timing sa away ng kung sino-sino, pero 7 taon nang humihingi ng hustisya. Pero ayon kay Senator Amy Marcos, gulo ang idudulot ng ICC sa pakikipagsabwatan sa dayuhan ni Senator Risa Hontiveros dahil alam niyang siyang may pakana kaya nag-aaway ang Duterte Marcos. Talagang basag ulo to. So they're really looking for trouble. But President Duterte has said repeatedly, bring it on. Para sa akin, ang totoo, desisyon nito ng ehekutibo. Ibig sabihin ng ating si Presidente na paulit-ulit nang sinabi na hindi papapasukin ang ICC. Sang-ayon po ako doon. Pero ayon sa Vice President, susunod siya sa desisyon at iuutos sa kanya ng President kahit pa pinagtutulungan siya ni Hontiveros at Speaker Romualdez. Pero tingin nyo ma'am, yung tempo ng mga resolution sa House, ng mga pagsuporta sa ICC para makapasok dito, sa tingin nyo, yun nga, para i-silence ba kayo, mga Duterte? Iwan na lang namin yan sa mga tao, no, na i-analyze. I do not want to speculate sa mga motives ng House of Representatives. Wala naman. Wala namang, ang Unitim kasi, it was a tandem during the elections, no. Ngayon naman, ang trabaho namin is hindi na pangangampanya. Ang trabaho namin is President and Vice President. With regard to our working relationship, wala akong narinig mula kay Pangulong Marcos sa reklamo niya with regard to sa trabaho namin sa Department of Education. Tuloy-tuloy lang yung trabaho. With what is happening po dito sa politics, ano po yung mensahe po natin sa taong bayan, sa mga kababayan po natin? Well, magmasid. Yung mga mahilig sa politika, magmasid sila. And hindi pa talaga kasi ngayon ang panahon ng pamumulitika dahil napakalayo pa ng 2025. And syempre, mas malayo pa ang 2028. Pero pagsisiguro ni Pangulong Marcos sa Vice President, hindi pwedeng pangunahan ni Senator Risa Hontiveros ang mga desisyon ng President kung saan gusto niyang ipakulong sa dayuhan ang tatay ng Vice President. Hayaan anyang magdesisyon ng ating batas. Huwag pangunahan ni Hontiveros at Speaker Romualdez. Simple lang naman yung issue yan eh. Hindi naman siguro tama
na ang mga tigalabas, mga dayuhan, magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama 'yon. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niya. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.